Yung pag-access ng box natin, ng board natin sa ilalim ng SPS 10, kailangan natin buksan tong isa tornilyo tsaka tong dalawang tornilyo, no? Ito, mahahatak na natin to. So ganito yung kalalabasan yan, makikita natin sa ilalim yung board. Okay. So ito, kailangan lang natin tanggalin yung tornilyo na to. Number 8 yung gagamitin natin. So yun, pag natanggal nyo na, ganito lang ayusin nyo lang siya para maging ganito forma, no? Yan. So may tornilyo yan dito sa baba na isa, tsaka doon dalawa. Yan, tatanggalin lang natin yan. Yan, pag natanggal na natin yung cover, yan, picturean lang natin ulit itong mga to. Okay, para alam natin kung saan natin siya ibabalik. Okay, so para matanggal natin, yan, tatanggalin lang natin itong mga ports natin dito. Okay. Dito naman sa motherboard, yan, linisin lang natin yung mga ports na pinagsaksakan natin kanina. Check din natin kung may mga burn na o naluma na yung mga ports. Pwede natin kaskasin yan ng screwdriver para malinis natin yung mga port. Dito kasi sa board na to, malinis pa to. Ayan, wala pa naman yung mga corrosion o yung mga black pigment sa paligid. So pag natanggal na natin yung ating board sa baba, ayan, natanggal na natin yung board natin sa baba, kailangan i-check natin lahat ng port. Ayan. Ayan. Check natin yung mga port kung meron bang maluwag na connection na pwedeng mag-cause ng loose connection nito sa board natin. Lahat yan i-check natin, okay? Yan. Yan lang naman yung ating mga connection dyan.